Mahigit 3,000 pulis naman po ang ipapakalat sa Davao City para hiyakin ang seguridad sa gaganaping ASEAN Summit. Sa Hilongos, Leyte naman, tukoy na kung sino ang nasa likod ng pambobomba roon noong December 28 sa gitna ng isang pista. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Kumpirmadong Maute Group Dio Manong nasa likod ng pambobomba sa plaza ng Hilongos sa Leyte December 28 noong nakaraang taon. Base raw ito sa nakuhang cellphone at SIM card na ginamit upang pasabugin ang bomba. Paghihiganti raw ang motibo ng grupo matapos arestuhin ng mga otoridad ang isang babaeng mula Marawi City na tulak di umano ng droga. Base raw sa intelligence report, sangkot din sa operasyon ng iligal na droga Maute Group. Abot sa 35 naitalang sugatan sa pambobomba. 3 81mm mortar bomb ang itinanim sa plaza, pero 2 lang dito ang sumabog. Sa Cebu, sinimulan ng ipatupad ang gun ban na magtatagal hanggang January 18. Bahagi pa rin ito ng seguridad para sa Sinulog Festival. Ang pinapayagan lang na magdala ng armas ay ang mga miyembro ng PNP, AFP, NBI at iba pang mga otoridad. Dahil dito maglulunsad ang PNP ng mga random checkpoint. We are preventing dito yung firearms related incident. Pero sabi ko nga, mayroon tayong countermeasure nga, yung mga checkpoint operations natin. Sa Davao City, sinagawa ang send-off ceremony ng mahigit 3,000 mga polis na ipakakalat sa mga aktibidad sa ASEAN Summit pati na rin sa pre-pageant activity ng Miss Universe. Nagkaroon din ng training sa Foreign Service para sa mga napiling protocol at liaison officers sa mga foreign dignitary na dadalaw sa ASEAN Summit. Ivan Mayrina, GMA News.